Sa mga nakaraang araw, niyanig ng malakas na lindol ang Cebu at Davao, Zambales at iba pang parte ng Pilipinas. Maraming nagpanik, may mga namatay at nagsigawan ng dahil sa takot. Pero kaibigan, alam mo ba na mas may dapat tayo na katakutan bukod sa lindol? Yun ay ang Diyos na maaaring magdala sa atin sa impyerno. Lugar na walang hanggang pagdurusa. Kapag yumanig ang lupa, agad tayong napapasigaw. Natatakot tayo sa pagguho ng mga gusali, tsunami, pagputok ng mga bulkan, at sa pagkawala ng maraming mga buhay. Ngunit kaibigan, alam mo ba na may isang bagay na higit na dapat katakutan ng tao? Ang Diyos at ang impyerno, hindi ang lindol. Dahil ang lindol, ay sandali lamang. Ngunit ang apoy ng impyerno ay pangwalang hanggang pagdurusa. Sa Biblia, malinaw na sinabi ni Kristo. Matthew chapter 10 verse 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na may kapangyarihang magtapon ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang lindol ay kaya lamang pumatay ng katawan, ngunit ang paghatol ng Diyos, iyon ang sisira sa kaluluwang hindi nagsisi, walang Kristo sa kanilang puso, hindi tinanggap ang paraan ng kaligtasan, ang tanging daan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Ang mga tao na pinili ang kasalanan kaysa kay Kristo bilang kanilang kaligtasan, silang lahat ay papuntang impyerno, silang lahat na nanampalataya at ang tinanggap ay ang kaligtasan na ginawa ng tao, ang pag-anib sa relihiyon, pagsimba linggo-linggo, pagsunod sa kautusan, binyag, panalangin kay Maria, pagdarasal sa mga santo, silang lahat na umasa dito, silang lahat ay papuntang impyerno dahil walang ibang daan na ibinigay ang Diyos Ama para maligtas ang tao kundi si Kristo lamang. John chapter 14 verse 6. Ako ang daan at ang katotohanan, sinuman ay hindi makakaparon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ating pag-aralan pa ng mas malalim ang lindol sa Biblia. Bakit nga ba may mga lindol? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa Matthew chapter 24 verse 7, sinabi ni Kristo, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Ito ay isa sa mga palatandaan ng kanyang muling pagparito. Ang paggalaw ng lupa ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng prophecy. Isang babala, na ang Diyos ay muling gagalaw sa kasaysayan ng tao. Kung natakot kayo sa lindol na yumanig sa Cebu at sa Davao, at sa sinasabi ng balita sa TV na The Big One, ay wala pa yan sa katiting sa lindol na darating sa mundo. May isang nakakatindig balahibong propesya sa aklat ng Revelation chapter 16 verse 18 tungkol sa lindol. At nagkaroon ng malakas na lindol, na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa. Ganito kalakas ang lindol na iyon. Isang lindol na hindi pa nararanasan ng mundo, higit sa lahat ng lindol sa kasaysayan. Isang lindol na yayanig hindi lamang sa lupa, kundi sa buong sangnilikha. Hindi ito lindol ng kalikasan. Ito ay lindol ng paghatol ng Diyos. Ngayon pa lang, nararanasan na natin ang mga paunang pagyanig. Mga lindol, baha, sunog, gyera, at kaguluhan. Ngunit tandaan mo, ito'y mga paalala lamang, mga babala, na may paparating na mas matindi. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala. Oras na para gumising ka. Ang mundo ay yayanig, pero mas matindi ang hatol ng Diyos sa mga pusong matigas. Kapag dumating ang araw ng matinding lindol na iyon, walang matitirang matibay na gusali, walang ligtas na lugar, walang maitatagong kayamanan, ngunit may isang matatag na kanlungan, si Kristo, ang tagapagligtas natin. Psalms 18 verse 2. Ang Panginoon ay aking bato, aking kuta, at aking tagapagligtas. Ang lindol ay kayang pag-ibahin ang lupa, ngunit si Kristo lamang ang dinayayanig na batong matibay magpakailanman. Kaya kaibigan, kung natatakot ka sa lindol, mas matakot ka sa buhay na walang Kristo sa iyong puso. Sapagkat ang lindol ay pansamantala lamang, ngunit ang hatol sa impyerno ay walang katapusan. Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit ang mga duwag, hindi sumasampalataya, mga marurumi, mamamatay tao, mapakipid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa dagat-dagatang apoy. Hindi ba't mas nakakatakot iyon kaysa sa pagyanig ng lupa?
Meron pang pag-asa kaibigan, para di tayo mapunta doon, tanggapin mo ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao, walang iba kundi si Kristo. Yan ang good news. Ang Diyos na may kapangyarihang yumanig sa lupa, ay siya ring Diyos na kayang baguhin ang iyong puso. Kung lalapit ka sa Kanya, kung hihingi ka ng kapatawaran, kung tatanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, wala kang dapat katakutan. Kapag yumanig man ang lupa, ang puso mong nakatayo sa pananampalataya ay mananatiling matatag. Ang lindol ay tanda lamang. Ngunit ang tunay na tanong ay ito. Handa ka na ba, kung bigla kang dapuan ng kamatayan? Hindi mo kayang pigilan ang pagyanig ng lupa. Ngunit kaya mong ayusin ang iyong puso ngayon. Kaibigan, huwag mong hayaang dumating ang araw na mas matakot ka sa lindol kaysa sa hatol ng Diyos. Dahil kapag dumating na ang huling lindol sa lupa, ang tunay na ligtas ay yaong mga kaluluwa na itinayo ang kanilang mga buhay sa bato na hindi kayang itumba ng anumang lindol, walang iba kundi si Kristo na ating tagapagligtas. Ang lindol ay nagwawasak ng mga gusali, ngunit ang kasalanan ang sumisira ng kaluluwa. Kaya habang may pagkakataon pa, lumapit ka sa Diyos bago pa yumanig ang lupa muli. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.